confirm pala nasabit si Butod sa pagkamatay ni Tantoco sa Amerika, nagsalita si VP, nagkalat daw ang cocaine sa loob ng kwarto. Correct. Actually, let us watch that video, no? Kasi ito na nga, I don't think Inday is going to say it ng to say it like that ng wala siyang ebidensya. So nakakaloka. Kaya sabi ko sa inyo, it's really a matter of time itong mga bagay na ito. Sana ilabas yung police report, no? Public consumption ba yung police report? Tingin ko naman. Ayan, ito yan eh. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos. Ayan. So, Inday Sara had already spoken. And I think, with this, Malacanang has to answer. Malacanang has to answer. Hindi pa nila sinasagot yung allegation ni Inday tungkol dito kay Kiko Laurel Chu. Yung tungkol doon sa picture niya na umiinom siya at merong mga pulveron sa harap ng lamesa sa harap niya doon sa lamesa kung saan siya umiinom. Hindi pa rin yan nasasagot ni Laurel Chu. Ngayon, sa totoo lang, whether totoo na addict ka, Kiko Laurel Chu o hindi, yung 20 pesos na bigas mo, utak addict. Addict lang makakaisip ng ganyang programa. Nagagawa kayo ng 20 pesos na bigas, sasabihin ninyo, promise fulfilled, mga pera lang rin pala namin yung pinanggastos dyan. It is a subsidy. Ang pinangako ninyo, ibababa nyo ang presyo ng bigas. Yung binibenta nyo na 20, subsidized rate yon. Ang totoong presyo ng bigas, 33 pesos. Tapos pinagloloko ninyo ang taong bayan saying na ito na ang simula. Paano naging simula yan? Hindi naman sustainable yung ganyang project. Not doing against these abuses is already a crime, betrayal to our motherland. Nasa pusi ka na. Bota ka. Ayan. Ayan. Joey, ang hirap ng online voting dito sa Chicago. I've tried so many times, nakakagalit. Try na naman ako bukas. Grabe Ayan, please, mga OFW, encourage your family na bumoto at bigay niyo yung list ng iboboto nila. Correct. Ayan, modern day bayani yung mga vloggers lumalaban sa mga tiwaling politiko. Ayan. Good morning, Sir JP. Tiyak na merong mga watcher ang BBM. People, be careful of what we have to say. Sabi ni... Ito yung masakit, If it is part of your freedom, why do you even Tangina talaga. Is this the Philippines that you want? Yung hindi mo masabi yung gusto mo kasi natatakot ka, baka gurgurin ka. Baka ipakulong ka. Ang weak-weak nitong gobyernong to tangina Hindi kayo makasagot ng tama sa mga kritiko ninyo, sa ang gagawin ninyo, wag na lang silang pagsalitain. Isa lang naman yung tanong ko dyan sa 20 pesos na bigas na yan Pinababa ba niyan yung presyo ng bigas? Is it the promise of the president in 2022, yung ginawa ninyong 20 pesos na bigas na yan sa Cebu? Hindi yan yung promise niya. Look at BBM Vlog 204. Diba? Tingnan niyo yung vlog ni BBM, Vlog 204. Yung pag-subsidize ng presyo ng bigas, yan ba yung pinramis niya? Pagkatapos, ang lakas ng loob ninyo mga putang ina ninyo na ilalagay ninyo yung presyo ng bigas, yung 20 pesos na bigas, ilalagay ninyo sa plastic tapos a promise fulfilled. Diba?
Sabi ni, anong masasabi mo sa verses sa Biblia na sinabi ni Abante sa pahayag niya kay VP Sara? Sana hindi manalo si Abante. Huwag niyo na pong iboto si Benny Abante. He's very, very inconsistent with what he's doing and what he's saying. Utang na loob, huwag niyo na pong iboto si Benny Abante, mga taga District 6 ng Manila. Huwag niyo na pong iboto. At doon po sa mga congressman ninyo diyan, marami kasi talagang lugar walang kalaban eh, yung mga bumoto kay Inday Sara sa impeachment. Wala silang kalaban. I suggest kung wala kayong choice, wag niyong iboto, wag na kayong mag-shade doon sa 'di ba? Yung wag na kayong bumoto doon sa na 'yon, sa congressman na 'yon kasi kung wala namang ibang kalaban eh. 'Di ba? Mananalo naman 'yan eh. But it's interesting to know the voters turnout. 'Di ba? Ano yung voters turnout? Like for example si JJ Suarez sa Quezon. I think sa second district siya ng Quezon eh. Wala siyang kalaban doon. So yung mga taga second district ng Quezon, wag niyo na pong i-shade yung balota ninyo para diyan. Para kasi kung wala naman na kayong magagawa, panalo na 'yan eh. But the only thing that you can do is to make a statement. Make a statement. Ano yung magiging voters turnout niya? 'Di ba? Huwag niyo na po iboto. Pangalawa, kung kunwari merong naglalaban, yung isa bumoto sa impeachment ni Inday, yung isa hindi, doon na po kayo sa hindi. Doon na po kayo sa hindi. Ayun. Merong mga ibang lugar, for example, yung kay Suwan. Yung kay Suwan, kasi yung kalaban niyan hindi rin naman maka-Duterte eh. Pero kasi, Suwan has to feel the consequences of his actions. 'Di ba? Na ikaw nanalo ka lang kasi sinuportahan ka ni Inday. Pagkatapos nung nanalo ka, putang ina mo ka, hindi ka marunong magbayad ng utang na loob mo. 'Di ba? O ngayon natalo ka nung kabila na Duterte hater din. 'Di ba? Pero ikaw kasi siya Duterte hater, ikaw Duterte traitor. 'Di ba? So kaya nga sabi ko sa inyo, it's very important to consolidate our vote because we have to tell this politician that it is incumbent upon us to make them hold the power or not. Tayo ang magdidikta kung hahawakan ng kapangyarihan o hindi. And this is this is a behavior, a voting behavior that we have to impose until they learn that what we are looking for is the Duterte kind of leadership. If you cannot do that kind of leadership, we have nothing to do with you. Ayun. Sa video ni VP na to, sure yan, may magkakaso na naman, sabi ni Canorus. I'm very sure. Hi, Hopeful Horizons! Dutertens naman. Niyang pasabog na yan. Oh, intense, no? Ayan. Baka kampo ni ISD yung nakita ni Dean Chase kasi may kakausap daw sa kanya about sa issue nga ni Satanas. Posible. Ayun. Sasabihin lang ni Auntie Claire, patunayan ni VP ang sinasabi niya. Well, sana mailabas yung police report. 'Di ba? Pag nalabas yung police report, finish na ang storya. Ganon. Finish na ang storya. Pero alam mo, magaling sila eh. What they did, they try to make the issue laughable. Yung parang deliberately, parang pinapakita nila na nagtatago si Lisa. Pero nandito na talaga si Lisa. Alam mo yun? Windy City, Chicago, sobrang hirap. Ayaw magpa-accept pag ikaw ang gagawa ng password. Puro suggest nila password, ang bilis ma-approve. Gumagawa na si Ate Gilo. Gumagawa na si Ate Claire ng pinaka-smart na sagot. Ayan. Ginagawa nilang punching bag ang mga Duterte supporters. As expected. Kaya sabi ko natatawa ako yung if they want to design a program para sa social media management, nagtataka ko why they want to target the political vloggers like me. Kasi parang, sa totoo lang, outlier ang political vlogging sa vlogging world eh. Napaka-outlier niya. Unang-una, niche ang political vlogging. Okay? Pangalawa, if you are a real deal political observer, you are a hard-hitting political content creator, you are going to be facing a lot of risk. Si Sas nga, hindi na makauwi ng Pilipinas eh. Si Marlica, hindi makauwi ng Pilipinas. If you're going to do real deal political vlogging, you're going to face a lot of risk. At pag ikaw, nakakatikim ka ng sangkaterbang harassment, ibig sabihin, talagang meron kang ginagawang hindi nila gusto. Hindi nila nagugustuhan. Ibig sabihin, effective ka. Ibig sabihin, effective ka doon sa ginagawa mo. Ibig sabihin, may nire-risk ka. Ayun. Yung mga pulis at sundalo din na talaga natin maaasahan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na konti-konti pa nag-aantay lang sila, mga gago, sabi ni SJ. Well, I do not know. I do not know what to believe anymore pagdating sa men in uniform.
Sabi ni Marilyn, Miss Joey, kakatapos ko lang manood sa live mo kahapon, hindi pa ako nakaka-recover siguro. Ayun. So tuwing makita ko mukha ni Auntie Claire, nababawasan ng IQ ko. Grabe. Grabe naman yan. Diyos me. Someone tackled about the FL na na-notice na daw na may parang bracelet siya. Baka yun ang tracking device since she's also a lawyer. Attorney Toto, observe natin. Oh, okay. Yes, no, naka-monitor siya, strict monitoring siya, no? Posible. So that explains why she's not, no? That also explains why she's not available sa mga public functions. Ayun. Sabi ni Kuya Archel, kailangan pa nga ng valid ID bago makabili ng bigas nila na para sa taong bayan yan eh. Kailangan din talaga ng ID sa mga nag-access kay PRRD, di ba? Napikon si Auntie Claire nung tinanong siya ni Miss Eden Santos doon sa sino po ba talaga ang makakabili ng bigas? Kasi initially, ang sabi ni Auntie Claire, everyone can avail. Pag binenta yan sa Kadiwa, everyone can buy. Sabi niya sa everyone, mayaman, mahirap, makakabili ka. Tapos later on, binago nila, sabi niya, hindi, mga marginalized na lang daw makakabili. So they do not really know what they're doing. Ang kupal-kupal nila na ang kupal-kupal nila na magsabi at malaki na pinag-isipan daw itong pinag-isipan daw itong what do you call this, itong 20 pesos na bigas na to, pinag-isipan daw nila ng mabuti, ganyan. Pero, kung pinag-isipan nyo ng mabuti, bakit gano'n? Bakit natawag dito? Bakit hindi nyo alam kung sino ang market? Hindi nyo na-figure out na hindi pala nyo kakayanin kapag free for all yan. Diba? Ayan. So yun lang. Yes, make a statement by not shading the unopposed. Oo. Kapag unopposed, pag walang kandidato na kalaban, wag nyo nang i-shade. Ganun. Lalo na yung mga kunwari, mga taga Quezon, kunwari, gawin natin example si JJ Suarez. Walang kalaban si JJ Suarez dyan eh. Sino iboboto natin sa San Jose Joey? Sabi ni Carlo, ganyan. Well, ako ang kinakampanya ko talaga ay si Vice Mayor, kandidato para sa Vice Mayor, Irene Del Rosario. Iboto nyo yan. Vice Mayor Irene Del Rosario. Siya po, para sa Vice Mayor ng San Jose del Monte. Ayan. And for the mayor, yung hindi incumbent. Iba naman. Yung hindi incumbent. I do not know anything much about Earl Tan. Wala akong masyadong alam na nagawa niya or anything. Pero bago kasi siya eh. So I think it's better to try a new one. So kung mayor, Earl Tan. Ayan. Sa congressman, syempre wag Robes. Pumirma yan sa impeachment ni Inday. Diba? Pumirma yan sa impeachment ni Inday. So wag yan. Ayun. Sa buong Bulacan, lahat ng congressman sa buong Bulacan pumirma ng impeachment ni Inday. So I suggest, ang iboto ninyo sa mga distrito ninyo, ang iboto ninyo ay yung kalaban ng pumirma. Yun ang iboto ninyo. Ayan. Sa mga OFWs na nahihirapan sa online voting, be sure nasa papel ang number ng senatorial balls ninyo para mabilis. Yung tatay ko kagabi na warningan, 2 minutes left na lang, after ng 5 minutes siguro, nang kakascroll niya, also make a list of PDP-aligned party list like 18 for EPANAW, sabi ni Fudge Monton. Yes, please take this advice, no? Kasi marami nga nagsasabi niyan eh. Yung mga bumoboto, may time constraint pala tong botohan na to sa online. So, it's very important that when you vote, pag bumoto kayo ay ihanda nyo na yung inyong kodigo para mabilis yung pagpili ninyo. Ayan. Nananalo tapos ang count ng votes wala pa 1K. Correct, 'di ba? Yeah, make a statement. Wala tayong magagawa, mananalo si JJ Suarez pagkatapos yung boto niya 500. Ganyan. Yung mga tipong ganun. Ayan. Si Romualdez mismo, Tacloban, wag na iboto, leave it blank. Correct! Diyan sa sa mga distrito ni Romualdez, okay? Sa distrito ni Romualdez, wag na kayong bumoto sa kongresista. Leave it blank. Ganun. Kapal ng mukha ng Ortega, no? Ano daw nagawa ni VP Inday? Ikaw, Paulo Ortega, anong nagawa mo? Anong nagawa mo, Paulo Ortega? Sa mga kapwa mo taga La Union? Ano yun attack dog yan si Paulo Ortega. Kaya nga kalaban ni Paulo Ortega si Ed Banzon, PDP laban yan, kung meron kayong kakilala na mga taga La Union, please ask them, tell them to vote for Ed Banzon. Ayan.
Sabi ni Paul, idol ano na ang latest tungkol sa Bicameral Budget Committee 2025 na dinala sa Supreme Court. Yung impeachment na unconstitutional, bakit di pa sinasagot ng Supreme Court? Sir Paul, sa totoo lang, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ito ginawang urgent ng Supreme Court. Yung pong budget hearing, yung oral arguments po ng Supreme Court sa oral argument ng Supreme Court about the budget is going to happen on May 19. May 19 pa po siya mangyayari. So, it should have been an election issue eh. Dapat ginawa yan ng Supreme Court bago pa mag-eleksyon. Ayun. Ngayon yung impeachment naman, whether constitutional or not, ganyan. Nakakapagtaka rin ano, na bakit hindi ayaw itong sagutin. Well, sa totoo lang, yung non-action ng Supreme Court sa mga issues na dapat nare-resolve ng mas maaga, ay katakataka na talaga eh. And I do not want to lose hope sa ating justice system, pero I'm so sorry, I cannot justify. I cannot accept reasons from the Supreme Court kung bakit delitong mga to. Napaka-importante nitong mga karapatan na dapat nating i-trash out sa mga usaping ito. Napakadaming mali na dapat nating itama dito sa mga usapin na to. Hindi ko maintindihan. Sa totoo, hindi ko maintindihan kung bakit ganun kabagal ang Supreme Court. Sila na yung last na natin na pag-asa pagdating sa mga usapin na ganito eh. Now, if they are being intimidated, if they are being kung sila natatakot, paano ba tayong mga normal na tao? Paano ba tayong mga normal na mamamayan? Ayun. Meron na yata si Attorney Harry Roque. Anong meron? Si Tolentino, ang dami sinasabi na pag di siya iba tanong, mga maka-China mananalo. Pero malakas ang ugong-ugong malakas ang ugong-ugong, mukhang makakakuha ng suporta yan sa mga hindi inaasahang bagay. Tapos, ayun. Si Kiko Pangilinan, sinusuportahan siya ng MILF no? Sinusuportahan siya ng MILF. Malamang may kopya na si VP ng police report, attorney, si VP Sara, kaya di niya ilalabas kung di totoo. Totoo. Ayan. Hi, Sir Bong. Good morning, Miss Joey. And to all your followers worldwide. Di ba? Worldwide kasi tayo. Ayan, yun lang. Ano pang balita kay RJ Nieto? Hindi ko siya kilala, hindi ko siya friend, si RJ Nieto. So, huwag niyo na po akong tinatanong kung balita po sa kanya. Wala po akong alam sa kanya. Di ba nasa harap siya ng salamin while framing her responses? Ayun. Never stop fighting for what is right and just. Miss Joey, stand with you in any of your cause. Harsh naman yung reduce na yun. Ayan. Ayun lang, an acquaintance from HK tried to register to online voting. Unfortunately, her request was rejected due to identity match failure. Ah, talaga? Talaga ba? Sabi ni Sir JP, marginalized pala si Gwen Garcia o nakalibre ang 20 rice kinain niya. Sabi nila sa press con kasi Sir JP, sabi ni Auntie Claire, ang goal daw talaga nung una, ibebenta yung 20 pesos na bigas to everyone. Kaso daw, napagtanto, nauunahin na lang daw muna ang mga marginalized. Ganun. Hindi ko alam, paano kunwari pag may pumunta dun sa tindahan, paano mo malalaman, marginalized po ba kayo? Ganun ba? Hindi ko, I don't know how they're going to implement it. Crazy, no? Sobrang talagang, yung 20 pesos na bigas na yan, they just thought of it because ang feeling nila makaka-brownie point sila doon. Ang feeling nila makakuha sila ng boto for doing so. Ayun. Parang ako weird talaga from operational point of view. Parang hindi mo ma-imagine, marginalize na lang po muna ang bebentahan namin ng bigas ganyan. Paano mo malalaman na marginalize? Tatanong, marginalize po ba kayo? 'Di ba? Ayun. Pag student council lang ang pinatakbo, ang gulo, parang student council lang ang pinatakbo ni BBM. Ang gulo ng mga policies. Totoo. Madam, kailan ang oral argument ng SC doon sa BICAM GAA? May 19 siya. May 19. Miss Joey, ilang kilo ang pwedeng bilhin? Ang sabi 10 kilo per week, 40 kilos a month. Yun yung limitation ng bed. Pero ano na siya na-suspended siya eh. Sabi ni Kael, matter of fact, the rice subsidy could have been done in BBM's first day in office considering the minuscule supply and scope. True. So therefore, ayuda din ang 20 pesos na bigas, not a genuine realization of BBM's dream. Bangungot pala, totoo. Ayun.
Ano ang comment nyo, Miss Joey, sa endorsement na inilabas ng JIL? Wala akong comment. Di ba yung ano nila, JIL endorsement? JIL. Ayan. Ang ano ng JIL ay si Manny Pacquiao, Tito Soto, Pia Cayetano, Ping Lacson, and Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan is ano ha, ito pala, magandang pag-usapan. Si Kiko Pangilinan, nagko-consolidate siya ng bonggang-bongga. Kiko Pangilinan is getting the support of different mini blocks. So nagtatry rin siya gumawa ng nagtatry siya gumawa ng mga support base. Ang nakakatakot siya ganito. He is getting a lot of concession. Kunin ko yung suporta nyo, ganyan, eme. And by the time na manalo si Kiko Pangilinan, wala na, sabog na siya. Para na siyang Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros, ilang beses natalo yan eh. Ilang beses natalo. It was difficult for her to win. And I'm pretty sure, ilang beses niya nang binenta yung kaluluwa niya para makakarating sa tugatog ng tagumpay. Ayun. Ang problem is this. Ang problem kasi ay ito. Yung ganong klase na diskarte, na ang daming pinagkukuhaan ng utang na loob. Pag nandun ka na sa power, hindi ka na makakadesisyon, fully entangled ka na, buhol-buhol ka na, hindi ka na makakapag-decide sa welfare ng Pilipinas. Ayun. So, pag si Kiko Pangilinan, nanalo yan, photocopy yan ni Risa Ontiveros. Photocopy yan, co-opted na siyang malala. Ayun, co-opted ng malala. Sabi ni Auntie Claire, si FBRRD daw nag-promise ng 7 pesos. Mali comprehension ni Auntie Claire. Mali naman talaga ang utak niya eh. Sa totoo lang. Ang ano niya, yung parang yung mga ganung tao, yung si Auntie Claire, sa totoo lang, yan yung, sa totoong buhay, yan yung mga taong iniiwasan mo eh, kasi ang hirap kausap. No, yung hindi mo talaga babarkadahin, kasi parang, tanga naman ito. No? Yung parang, umamin kayo. Umamin kayo. Si Auntie Claire yung tipo ng tao hindi mo kakausapin. Sa totoong buhay. Buisit eh, parang, tanga naman ito. Yung ganon. Si Tanang Mayor ko sa SJDM, sabi ni Mona Lisa, better na siguro kaysa yung incumbent. Ayan. Ang problema, wala kasi tayong masyadong choice dito sa San Jose del Monte eh. Ayan. Paulo Ortega, only role in life is to make sure that Piatos is never forgotten. Yun lang ang assignment niya kasi bobo naman siya. Yun lang pwedeng ibigay na task sa bonjing na yon. Asim na ang lansa pa ng hasang, sabi ni John PC. I so agree with you. Kasi di ba siya yung parang yung mother faker, father faker, yung mga ganun. Ang bobo na talaga. Kapag kunwari napanood niyo yung mga press conference na nandun si Paulo Ortega, sinisave na siya ng mga journalist doon pag nahihirapan na siyang sumagot. Kasi sila na yung nagbibigay ng leeway sa kanya. Tapos pag sobrang nahihirapan na siya sumagot, babaguhin na lang ng mga journalist yung tanong. Kasi siguro, wala na kayo mahita dito eh, baguhin na lang natin yung question. Ayun. Yan, Suarez, kahit walang kalaban after ng admin na ito, lahat ng mga dating kaso at mga kasong haharapin pa niya, ang magiging nightmare niya, maybe soonest. Ayun. Sana may lumaban. Soon enough, sana may lumaban. Baka sa weekend po sa amin ibibigay. Oo, sana. Sabi ni Jojo Cam lately, Ma'am Joey, hindi ka ata normal sa tapang mong yan. Ano hindi normal? Grabe naman kayo. Paano hindi normal? Ma'am, kamukha niyo po yung last na ex ko na sinaktan ako ng labis na na-depress ako sa ni Luigi. Seryoso? Ay, grabe, hindi ako nananakit ng damdamin. Ako ang sinasaktan. Char! Ako ang sinasaktan, hindi ako nananakit ng damdamin. Ayan. Hindi dapat Joey everyday, dapat Joie de Vive everyday, dapat Joie de Vive worldwide na. Sabi po ni Attorney Libayan kagabi, kami daw mga taga Davao, pinili pa rin ang political dynasty, mga Duterte pa rin. Tanga daw kami, hindi kami learned. Attorney Libayan nagsabi? Attorney Libayan? Si Attorney Libayan ba yan o si Montulfo? Si Montulfo yata yun. Despite filling a questionnaire correctly and multiple times, it seems that COMELEC is deliberately making it inconvenient for OFWs to vote. Totoo. Ayun. Si Montulfo, meron siyang post. Merong post si Montulfo. Teka, ito, bago tayo bago ako mag-end live. Merong post si Montulfo.
Tulfo. Dami namang dami account ni Montulfo. Ayan. Ito, ayan. Ayan, pustahan tayo, mananalo pa rin itong si Pulong kahit nagaano siya kaabusado. Ignorante ang mga Dabawenyo, di marunong mag-isip. Ayan. Ang alam ko yun, si Ramon Tulfo yung nagsabi. Ayan. Miss Joey, question, co-op natco. Bumoto yan sa ano eh. Hindi ba bumoto yan sa ano, impeachment ni Inday? Co-op natco. Impeachment. Oo, co-op natco. Bumoto yan sa impeachment ni Inday. Tama. Bumoto yan sa impeachment ni Inday. Confirm. Sino po recommendation nyo? Local candidate? Please, voter here. Vice ano lang po, vice mayor lang po yung ma-endorse ko talaga. Irene Del Rosario. Yes, Joey, napadood ko din, sinabi ni Libayan. Talaga? LD, ay hate din ni Libayan Tulfos, pero sinampol niya Duterte, tas tanga daw kami mga taga Davao. Sabi niya. Hindi ko gets. Tanga dahil iboboto pa rin sa daw si Pulong. Ganon. Hindi kasi nila alam yung thought processes ng mga Davaoenyo eh. Hindi nila alam yung kung paano, hindi nila alam na yung Davaoenyo, they are maintaining certain standards. Hindi nila alam na yung mga Davaoenyo ay hindi nagtotolerate ng joke lang na trabaho. Hindi nga nila alam na nababash yung mga Duterte, yung lalo na yung mga anak, grabe rin yung bashing na natanggap ng mga yan eh. Kasi syempre standard ng tatay nila, 'di ba? Ayun, at ang dami ring galit sa kanila sa simula. Ayun. Pero kumbaga, the young Dutertes, yung mga batang Dutertes, they all have to prove themselves before they become worthy of whatever position that they have dun sa kanilang baluarte. That's the difference of the Duterte compared dun sa ibang mga dynasty. Ganyan. Now, let me just talk about dynasty, no? Let me just talk about nepotism at saka political dynasty, ganyan. Ang problema kasi, yung system natin talaga pangit. Okay? Yung system talaga natin pangit. Kasi, ang nangyayari, kapag kunwari, merong politiko, kunwari yung matandang politiko, yung mga anak niya, mga batang politiko, in one way or another, kakabit talaga siya dun sa goodwill ng tatay nila. So, ngayon, kapag kunwari si Ace Barbers, yung tatay niya, medyo popular yung tatay niya ni Ace Barbers eh. Kasi nag-DILG secretary, nag-senador, ganyan-ganyan. So, maraming parang nakalagay sa track record niya. Yung Robert Barbers, yung senior. And I think for some time, talaga pinakinabangan niya ni Ace Barbers. Ganon. Ang problem kasi natin dito sa Pilipinas, mahilig rin tayo sa telenovela, mahilig rin tayo sa mana-mana. Ang problema is that, yung mga botante, dapat kilatisin rin niya kung kunwari, itong taong to, tong anak, okay, is getting goodwill from the parent, from the tatay, or kung sino man yung kaapelido dyan. You have to judge the person base sa performance niya. Ganon. Rather than doon sa apelidong nakakabit sa kanya. Ang second na problema kasi, kaya rin naman nirereklamo yung political dynasty is because, dahil nga yung batang politiko ay kamag-anak nung mas matandang politiko, they would inadvertently enjoy the resources of the older politician. Yun yung malaking problema dyan. 'Di ba? Ganon. So ngayon, dito sa sistema nating bulok, ang dapat nating iniisip, kapag merong eleksyon at merong magkakaparehong mga apelido, yang bang gumamit ng apelido ay may pagmamalaking sarili niya na trabaho. Kung wala siyang mapagmalaki na sarili niyang trabaho, wag niyo na pong iboto yan. 'Di ba? Sabi ni Italiano Gold Budol, our system allows dynasty, that's the sad part. Correct.
Yun yung problema eh. So ngayon pagka kunwari sasabihin nyo, ngayon, sasabihin nyo ngayon na ganito yung sistema natin na dapat wag bumoto ng ganito, wag bumoto ng ganyan, wag kayong bumoto ng magkakaapelido, gano'n. Ang problema nga, yung sistema natin would really allow that kind of thing to happen. 'Di ba? Kasi hindi mo naman hindi naman tayo bumoboto-boto because of the vision eh. Bumoboto yung mga tao because of the popularity. Ayun. Eh ngayon, ang mga tao ayaw naman magrevolusyon, ayaw naman baguhin ang buong sistema ng Pilipinas. Ibig sabihin, pinipili natin itong sistemang tong pangit. 'Di ba? Kaya we really need to initiate yung tamang pag-handle ng bansa natin. Kailangan na natin mag-move into a system that will allow vision to thrive, policies to perpetuate, regardless kung sino yung mananalo. Regardless kung sino yung hindi yung parang isang tao, isang pangarap, tapos iba-iba yung pangarap depende kung sino yung mananalo. Tanginang yan. 'Di ba? Hindi ganoon. Dapat yung pangarap natin bilang Pilipino, hindi yun magbabago. Dapat meron tayong grand plan on what we want to do for the next 50 years. Dapat meron ganoon and no one's allowed to change it. Ayun. Even the foreign relations, it should be something that is etched in solid stone. It is something that should not be changed just because nag-change tayo ng presidente. Ayun. So, ang dami pong mali sa bansa natin sa totoo lang. Ang dami-daming mali sa bansa natin. Ayun. Sabi ni Vanessa Tamora, bakit natin uuran mga Duterte as political dynasty? Mag-craft sila ng anti-dynasty bill para di makatakbo ang mga Duterte. Bet they wouldn't do that. Daming political families sa Pilipinas eh. Correct. At saka dito sa sistema natin na to, na very democratic, ayan, pag tumakbo yung kaapelido, hindi naman siya disqualified, tapos bobotohin naman ng mga tao, di ba, gagawa natin, di ba, ano magagawa natin dyan? So, yung ganitong uri ng sistema, ang kailangan talaga ng ganitong uring sistema ay matalinong mamamayan. Matalinong mamamayan talaga ang kailangan. So ngayon, if the mamamayan refuse to be intelligent, wala, paulit-ulit lang tayo sa ganitong bullshit. Ayan. Okay? So anyway, yun, binalitaan ko lang kayo tungkol nga sa aking pagiging first honor. Ayan, dahil while yung aking mga kasamahan ay pinapadala ng NBI, ako naman ay pinapublish na kinasuhan na daw. Kasama si Attorney Torion. Ayan, yun ang chika sa akin. So, sa kanila, NBI, sa akin, kaso na. Ayan, so iintayin ko ang love letter nila, and like I said, I am not going to take this sitting down. Okay? Ayun. So like I said, hindi lang po kayo marunong magkaso, marunong rin po akong magkaso. At sinisigurado ko na yung mga kakasuhan ko ay lalabanan ko ng malala. Ganon. Okay?